Kamusta Virgo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang mensahe na gustong ipaalam sa iyo ng mga cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo, at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Magbabanggit din ako kung anong zodiac sign ang ipapakita. 7 of Swords, Aquarius. Pinapakita ng card na ito na merong person na may binabalak or pinaplano. At saka itong panlilin lang sa iyo, bibigyan ka ng sign. Kaya wag mong baliwalain. Kung hindi ebidensya, kutob ang sign na ibibigay sa iyo na para hindi ito mangyari. May kaugnayan man sa iyo o wala, wag basta magtiwala. 9 of Cups, Pisces. Naku, mukhang kampante ka na sa napagdesisyonan mo. Buo yung tiwala mo sa person na may magandang resulta yung mga naging desisyon mo. Warning ito sa iyo na hindi mangyari na maloko ka, lalo na't maganda yung estado ng karir mo, negosyo or financial. At saka mag-ingat din sa magnanakaw o kaya huwag kang paiwan ng mag-isa para hindi ikaw yung pagbintangan. Lalo na sa trabaho, mag-ingat din yung mga may negosyo, maging mabusisi. At para sa ilan na naghahanap ng trabaho, pabor yung cards na makakahanap ka. Pwedeng mula sa tulong ng mga kaibigan mo or kukontak ka sa mga dati mong na-applyan. Itong The Tower in reverse, nakabaliktad kaya hindi ko sasabihin yung zodiac. Yun nga talaga guys, so, meron nga talagang person na lilinlangin ka. Pero ang tinutukoy ng cards na ito, yung nangangako na hindi naman tinutupad, lalo na sa negosyo or career. At kung ano man yung nararanasan mo sa buhay mo ngayon, ito na yung ending. Maisasaayos mo ulit yung buhay mo, ano man yung disaster or health concern. Ang ilang single, yung bang nawala yung interest mo na magkaroon ng bagong love life, kahit na merong magandang relasyon na darating sa iyo. Kasi, yung naaalala mo pa rin yung trauma ng nakaraan. Sa mga nasa relationship, huwag ipagpaliban yung mga napapansin sa relasyon para kung ano man yung dumating na mabigat na problema ay maiiwasan. Ace of Wands, Aries. Good karma ang nangyayari sa iyo. Kasi kung nagkaroon ng hindi magandang sitwasyon sa iyo sa nakaraan or ngayon, meron ng magandang bawi. Kumbaga, nakadalawang cards ka na sa bagong simula at saka posibilidad na pag-unlad. Kung meron mang nasayang na oportunidad, ikaw naman yung may dala ng swerte, kaya pwede kang magsimula muli. 6 of Wands, Leo. Kung nagtagumpay ka sa mga naunang cards, natupad yung mga pangarap mo, kahit dito nakatatlong cards ka na magiging maganda pa rin yung kapalaran mo, pabor pa rin. Sa financial, nakatatlong cards ka na kung maganda yung daloy ng financial mo noon, mas lalo ngayon. At saka napansin ko lang sa mga cards mo na fighter ka, nakakasabay ka sa kahit na mahirap na sitwasyon. Kaya pumapabor sa iyo yung kapalaran. May mga person na hahanga sa abilidad mo pero meron ding ilang peke. Pero kahit may mga ganyang sitwasyon, i-condition mo pa rin yung mood mo.
Tanggapin yung mga challenges na dumarating at saka yung mga pagbabago na mangyayari sa buhay mo. At saka ang ilan sa inyo, may teamwork ang relasyon nyo ng person mo kaya yung kita ay dumodoble or lumalaki. Itong Eight of Cups in reverse, ang ibig sabihin nito, may mga single na sumusubok kang makipag-date. Iniisip mo na rin or maybe magkarelasyon na kayo ng person na ito, ng potential person, kasi gusto mo munang malaman kung ano yung mangyayari sa connection nyo. Sumusubok ka pa lang. Hindi ka pa in love dun sa person. Pero yung interest andoon. Sa mga nasa relationship, nagkakaroon kayo ng problema ng person mo na ang ilan sa inyo muntikan ng magkahiwalay. At ang advice ng cards ay sabay niyong simula ng person mo na tuparin yung pangarap kahit magkaiba kayo ng goal. May mga relasyon na nagkakaroon ng improvement. Ang iba naman ay nilalagyan nyo na ng closure yung relationship. Kasi tingin mo ito yung best solution para sa inyong dalawa. Ace of Pentacles, Capricorn, Taurus at Virgo. Itong card na ito ang nagsasabi na yung tagumpay mo sa career, negosyo, lalo na sa financial ay magtutuloy-tuloy. May kita or financial na bigla ang darating. At saka, makakaipon ka rin dahil nakatatlong cards ka na sa abundance. Ang ilan sa inyo, ininegosyo mo ito. Knight of Pentacles, Virgo. Dahil sa magandang takbo ng career o kaya ng negosyo, mas lalo kang magiging busy. At saka nakadalawang cards ka na maging mapanuri sa negosyo, sa career, o kaya sa financial. Ikaw kasi yung magiging charge sa trabaho mo o kaya ikaw yung may-ari, kaya dobleng sipag ang gagawin mo. Sa kalusugan, healthy ka. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. Pero wag mong abusuhin yung kalusugan mo. Para magagawa mo yung responsibilidad at saka obligasyon mo. Kung meron ka mang gustong tapusin. At saka mag-exercise at kumain ng tama. Kasi ang ilan sa inyo paulit-ulit yung routine mo. Yung bang palaging nakatayo or palaging nakaupo. Yung mga ganun ba na isahang posisyon. Ito yung nauna kong nakita. The Hermit. Na ang zodiac ay Virgo. Ito yung card na nagsasabi na merong person na magkikita kayo ulit. Yung biglaan para sa'yo. Pero dun sa person mukhang sinadya niya na makita ka. At kung meron mang atraso itong person na ito sa iyo, naging karelasyon mo siya or kakilala, mas maigi na wag mo na ungkatin kung ano yung nakaraan. Kasi maganda na yung nangyayari sa buhay mo. Ito yung mas bigyan mo ng halaga, yung ngayon. Para sa mas ikakabuti ng future mo. Sa mga nasa relationship, magkakaroon ng maturity sa relasyon nyo at saka sabay nyong haharapin, nakatatlong cards ka na, yung mga challenges na dumarating sa relasyon nyo or kung ano man yung goals sa buhay. At ang advice ng cards, panatilihin yung communication sa relationship, kung ano yung nangyari sa inyo ngayon or kung ano man yung tampuhan. Kasi base sa mga cards, yung hindi nyo pag-uusap ng person mo, yan yung magiging rason para lumamig siya sa iyo. Sa mga single, tatlong cards ka na merong potential person na darating pero hindi siya magiging totoo sa mga sasabihin niya sa iyo. Kahit na ang tingin mo, siya na yung the one.
Pero hindi. Ito yung person na kailangan dumaan muna sa buhay mo bago mo ma-meet yung nakalaan para sa iyo. Itong temptation, ano man yung nakikita mo or naririnig, kailangan ng pagsusuri para makaiwas ka sa panlilinlang or panluloko ng iba. Kasi marami ng ganyan ngayon. Gumagawa ng hindi mabuti para sa sariling kapakanan. Itong healing naman, tama naman. Kasi yun din yung nasa second cards mo na makakabawi ka sa mga naging problem mo sa nakaraan. At yung mga magandang mangyayari sa buhay mo ang magiging dahilan para magkaroon ng healing. Yun talaga naka 5 cards ka na para sa kasaganaan. Hindi lang naman yan patungkol sa karir mo, negosyo, kundi pati na rin sa love. Kumbaga may pabor na kapalaran sa iyo. Siya nga pala guys, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. At saka tingin ko guys sa mga cards mo, ang ilan sa inyo nagkaroon ng yung bang paghinto sa negosyo. Yung bang nagkaroon ng pag-udlot dahil sa may mga sitwasyon na kailangan mo munang palipasin. Kung kailan nag-i-enjoy ka na nag-i-stay ka lang muna sa bahay, na wala mo nang ginagawa. At base sa mga cards, babalik din lahat sa normal. Affirm, God is saying to you, rest. I am already at work. I will turn around every negative situations in your life. I will bless you and your family. I will heal every places you are hurting. At yun nga talaga yung nangyayari. Umuulit lang kasi yung cards mo Yun talaga 333. Tomorrow something you've prayed for is about to arrive suddenly. May mga simple blessings pero malaki yung impact sa buhay mo. 888. Love cures people, both the one who give it and the one who receive it. Sa bagay na banggit na to sa unang card, yung the Tower in reverse. Kasi hindi naman mauuwi sa negatibo yung relasyon nyo ng person mo. Kumbaga, mariresolbahan pa rin. Lalo na kung may communication. Alamin naman natin yung final card. 3 yung kukunin ko guys. Five of Wands, Leo. Itong card na ito ang nagsasabi, kaya magtutuloy-tuloy yung blessings na dumarating sa iyo kasi alam mo na kung ano yung totoo at hindi. Poprotektahan mo yung energy mo sa mga taong inaabuso ka or mapanlinlang. Mas lalo ka pa magiging matatag sa mga challenges na darating pa sa buhay mo. The Moon, Pisces. May paparating na problema sa buhay mo. Pwedeng patungkol sa career o kaya sa relasyon. Gamitin yung talas ng pakiramdam at huwag magmaling akala. The Hangman, Pisces. Maging maingat sa mga bagong goal na sisimulan or plano kasi yung tamang timing ay importante para magtagumpay ka.